Mama! Oh, girlfriend na ba kita ngayon? Oh, yung kakakilig ang mga Econin, I'm sure. Kinilig doon kasi for the longest time nga, nagtapos na po ang Lavender Fields. At naku, may mga intriga nga dyan kay Janine kasi di ba, di umano, nananapo, etc. But anyway, bago tayo pumunta dyan, lalo pat ngayon, ibabalita ko ba dito? Basta madalas kami nakikita ngayon ni Jody Santa Maria. Di ba? Nagchichikahan kami. Basta anyway, sa mga Econin fans, gusto naman naming balansihin din itong pagbablog, itong episode na to. Kasi last time, nagkaroon tayo ng Kim Pao, meron tayong Kath din, meron tayong Jillian at saka Michael. Ito naman, Econin na naman. Siyempre, of course, favorite ko din yan. Personal kong paborito. Dahil si Jericho po, ay lagi kong nakakasama at nagsilbi rin po akong publicist o PR po niya nung mga nakaraang panahon na nasa Genesis pa siya. Genesis, ito yung publicity house ni na asawa ni Gary Valenciano, nakalimutan ko to. Angeli, Pangilinan Valenciano nung actually Genesis pa naman. Doon talaga nag si Jericho kasi ang naging tema namin ng paghulma sa kanya is yung i-level up kasi nakilala nga natin si Jericho lalo na nung sumikat doon sa Pangako Sa'yo with Christine Hermosa, tapos isa siyang napaka-demanding demanding as in one of the most demanding ng time, demanding meaning laging gustong may proyekto. So tapos nagkaroon ng involvement sa ganito, sa ganyan, mga Inglesera o mga actress na nakakahalubilo niya, nagiging jowa niya. So parang ini-level up lang, tapos pinag-aral si Jericho na alam ko, nakikita ko pa, minsan nakakasabay ko pa siya na may mga English tutor siya, alam mo yon, yung speaking niya, pag nasa harap ng entablado, nasa harap ng camera, na may hawak nakikita ko pa dati kung paano humahawak ng camera and everything. So lahat yon nakaplano that time, and nag-succeed naman sa pag-grow sa tagal ni Jericho sa industry, nag-succeed naman kasi nakita naman natin, sabi nga nung iba, binaba siya na minsan pag ini-interview siya, English siya ng English, na, you can't help it, but he can do it. He can deliver, he knows his grammar, he knows his communication skills, etc. And, yun nga ang nakita namin, isa sa mga reasons kung bakit na-fall in love siya ng bongga kay Jericho. Being an Atenean, a graduate ng isang napakabonggang kurso, siguro na-attract na din si sa kanya, si Baba, si Nini ang Nini, di ba? Si Nini, Nay talaga, pero Nini yun, na-develop ka ng todo, at hindi na ako kailangan magsalita pa kasi hindi naman sila maramot, hindi naman naging maramot ang Econin na mag-share sa public ng mga naging samahan nila, like pag lumalabas sila, kagaya ng nagpunta sila sa Japan, si Eco laging nandoon present sa mga activities or mga family gatherings ni na Janine, nung nag-birthday si Mamita, Pilita Corrales, nung Christmas, tapos di ba kahit nga si Jody na nung nagpa-Thanksgiving itong Lavender Fields, talagang kilig na kilig dun sa dalawa, hanggang sa nag-end na nga po yung show na yon recently lang, this January lang din sila nag-end, and nag-end sa in a high note, talaga namang kasi kapuri-puri yung series. Kaya nga lang, may mga iba pa rin bashers na hindi may iwasan na pinuputakti si Janine Aquesio, nananapaw, naging OA daw ang performance, etc. Hindi ko sila masisisi kasi kung nanonood din sila at yun ang nakita nila, gusto ko silang kontrahin kasi ang napapanood ko isang Janine Gutierrez na napakagaling na actress, mahusay, nagdi-deliver ng line niya. Kung medyo may pagka-OA para sa iba, yung naging portrayal niya bilang si Irie sa Lavender Fields, dahil ma-OA yung kasalaga kasi ang parang may obsession siya dun sa asawa niya played by Jericho Rosales, kasi doon sa Lavender Fields, ang talagang hinighlight naman doon, ang hinighlight yung paghahanap ni Jody doon sa anak niya na bunga nung pagmamahalan nila ni Jericho as per the kwento. Tapos yun na, may Marisol. So kahit si Inang Maria or Marisol Soriano, puring-puri din naman. At lahat naman sila actually, from Jody Santa Maria, ilang beses ko naling bilinag dito, nagkaroon na tayo ng mga special episodes about Lavender Fields. Kahit nga si China Crab, di ba? Ang galing-galing din doon. Tapos yung anak ni kumparing Herbert Bautista, si Bistek, yung anak niya doon na si Matias, yung gumaganap na pulis na sidekick ni Albert Martinez, ni kaibigang Little, my dear Little Albert Martinez, Direct Albert, na nakakaloka din ang kagwapuhan, di ba?
Ang galing niya doon. Plus yung mga bagets doon na kasama. And si Janine of course and si Jericho na talaga namang kahit hindi silang nag-end up doon sa kwento, pinag-usapan yung klase ng mga performances nila na walang OA para sa akin. So kung OA, siguro, yun na lang siguro yung nakita. Walang masabi na lang dahil sa husay at galing niyang bilang artista, wala na lang siguro masabi yung mga nambaba sa kanya. Kaya ganon. And sabi ko na nga, baka, tawag dito? Baka wala na lang nga di silang masabi, lalo pat, ayan na nga, magkarelasyon na ang dalawa. Magkarelasyon talaga, takasan namin sinami. Diba? Ano naman masama, bebe, baba. Kaya nga doon sa interview, nagkaroon kasi ng parang mini press con actually, na may mga grupo ng mga writers na kinakausap sila bawat isa. At syempre, kahit pinagbawalan na wag itanong yung ganung klaseng tanong, may mga nakalusot pa rin na tinanong. At isa nga doon yung pagdating kay Jericho, tinanong siya kung ano na ba talagang estado nilang dalawa. Recent lang to, hanggang January. Tapos matatawa ka talaga kay Jericho kasi talaga sinasabi niya doon sa mga colleagues, sa mga kapwa-writer, na sinasabi niya, ano bang sinabi sa inyo ni Janine? Ganyan. Kasi sinasabi ni Echo na kailangan daw na may special announcement naman. Kailangan namang gawin nating espesyal yung pag-aanunsyo or yung admission na kung meron ng talagang something. Kaya tinanong niya yung mga writers o mga kapwa natin manunulat na ano bang sinabi sa inyo ni Janine? Sinabi naman na wala kasi hindi nga naman naitanong. Kasi between Janine and Echo, parang mas sanay na kami o mas magaan para sa amin na tanungin ng isang Jericho Rosales, diba? Pero ako bilang Ambet Nabus po at kadikit ko at kaibigan ko si Jericho Rosales, lalo ngayon, ini-endorso niyang ako Bicol. Nagkasama kami sa Bicol ng mga nakaraang panahon. At babalik siya. May istorya ako dyan na babalik siya kasi ito yung second year nung Hot Air Balloon Festival sa Albay. But anyway, siyang isa sa mga main artist. Anyway, so nung tinanong niya yung sa mga colleagues na kung anong sinagot ni Janine, na hindi nga naman natanong si Janine. So, talagang sa harap ng lahat, nakita ko yung video na yon na sinabi niya, Baba, girlfriend na ba kita? Ganyan. Na sinagot naman ng ubod tamis at sarap ng ngiti ni Janine, na isa yun sa mga karakter na hinahangaan namin kay Janine, na talaga namang, alam mo yon. And yun hindi na tayo magtataka base sa mga body language nila, mga titigan, at saka yun na nga, mga gathering na laging present ang bawat isa, magkasama ang bawat isa. Baba, di ba love? Oo, mahal, baba, mahal, love, baba. Yun nga ibig sabihin, baba ang tawag niya doon, tapos padaba, yun din sa Bicol kasi may dugong Bicol din si Jenny, at pati naman si Jericho. And then yung nini na tawag, ano pa ba yung gano'n sila kakomportable, lalo pat alam naman natin na single naman silang pareho at wala naman silang sinasagasaan kung sinong tao dyan na alam mo yung ganito, ganyan. Kaya let's all be happy. Happy New Year, Happy 2025. Merong kasunod na proyekto na sila, nadulas na nga si Nini na agad-agad after ng Lavender Fields may muli silang pagsasamahan. This time talagang sila ang sentro ng istorya. Kasi kumbaga tinesting, ganyan. Napatunayan naman na solid, lalo na mga supporters nila, bakit nga naman hindi sundan agad, di ba? Ganun talaga. Kung ang mga production kasi negosyo yan pinagkakakitaan yung mga ito. Aminin na natin yan, wag na tayo magpaka-ipokrita, pak-plastic dito. Pinag-uusapan, pinagkakakitaan yan, bakit nga naman hindi bigyan ng proyekto? Lalo pat magagaling sila, lalo pat ang following nila hindi sila iniiwanan o pinababayaan. O yan ang challenge sa inyo, mga kapwa Econin natin dyan. Maraming salamat. Again, Ambet Nabus po, talagang lumulunok ako ng lawa. Charot, kasi ang daldal ko. Kasi nga po, gusto ko lang bumawi sa inyong lahat kasi for the longest time, ang last vlog ko pa ay talagang nung early December, mga first week ng December pa yata, bago mag-December 10 ang pagkakatanda ko. Simula nun, nagkaroon na po ako ng mga personal na problema na hindi ko pwedeng i-share sa inyo kasi nga personal. Charot! Hindi. Yung mga may nangyari sa akin, sa pamilya ko, namatayan po ako, may problema kami ng anak ko, sa eskwelahan, mga ganyan, plus yung trabaho, syempre na ang laki-laki din ng demand. Hindi ko kailangan i-enumerate sa inyo lahat yan, basta ako bumabalik dito bilang isang Ambet Nabus, the vlogger, na nire-respeto ninyo at sinusuportahan pa rin. Maraming salamat sa inyong lahat. Ambet Nabus. Bye-bye.